Dito na tayo sa last part mga boss, na ang problema ni customer, hindi na makahatak itong sasakyan niya. Na sa totoo lang, 3 buwan pa lang itong nabibili niya at mahigit 2,000 pa lang yung tinatakbo nito. Kaya lang napansin niya, hirap na daw humatak itong sasakyan niya. Kumbaga, sliding clutch na. Kaya sabi ko kay customer, baba na ito ng transmission. Power! Dahil nga nung kinamay ko para tanggalin ko itong pressure plate, grabe init mga boss. Kaya kung makikita nyo, gumamit na ako ng basahan. Tapos sinikwat ko ng flat screw itong pressure plate para umangat yan. Tsaka ko ngayon siya hihila-hilahin. Ayan mga boss, natanggal ko na itong pressure plate. At kinapa ko itong flywheel niya kung meron siyang gasgas. So para mga boss, wala namang gasgas itong flywheel. Kaya lang nagkaroon lang siya ng kaunting mancha. At nagmarka yung clutch lining. Pero wala naman siyang gasgas. At kung makikita nyo itong clutch lining niya, naharus siya halos karamihan pag nagbaba ako ng transmission, ganyan ang pudpud niya. Punta na nga ako dito sa transmission. Kung makikita nyo, yung hinawakan ko, yan yung natanggal dito sa clutch lining. Ngayon, chinek ko itong release bearing niya. So far, hindi naman siya stack up. Tanggalin ko na yan mga boss. Meron yung 2 clip spring na tatanggalin ka. Ayan mga boss, natanggal ko na. Tapos, sunod ko naman tatanggalin itong release fork niya. Hilahin nyo lang yan para bumitaw siya dito sa fork pivot niya. Ayan mga boss, natanggal ko na itong release fork. So far, wala naman siyang problema. Buo pa rin itong release fork. Kaya gagamit ako ng paint brush. Lilinisan ko itong loob ng bell housing niya. Grabe mga boss, ano? Kung makikita nyo itong ribaba ng clutch lining niya. Kapal Importante kasi mga boss, bago nyo isalpak itong transmission or ibalik sa dati yung position, dapat nalinisan nyo muna itong loob ng bell housing. After ko matanggal yung mga dumi dito sa loob ng bell housing, kung makikita nyo, ginamitan ko ng basahan yan, pinunasan ko pa rin itong loob ng bell housing ni customer. Balik muna ako dito sa flywheel mga boss, tanggalin ko muna itong pilot bearing niya. Kung mapapansin nyo mga boss, itong pilot bearing niya, umangat siya ng kaunti. Pero kadalasan mga boss, na-encounter ko, pag binaba ko yung transmission, itong pilot bearing niya, tanggal na. At dahil sa natanggal ko na itong pilot bearing niya mga boss, padaanan ko muna ito ng liha, itong flywheel. Para yung dumi or yung kalawang na kumapit dito sa flywheel matanggal. Tapos gamit ako ng basahan, pupunasan ko yan. Okay na tol, kuminis na. Tapos ilalagay ko na itong bagong pilot bearing niya. Sa paglagay niyan mga boss, ilapat nyo lang itong pilot bearing dito sa flywheel niya. Paluin nyo lang yan ng ball hammer. Siyempre naman mga boss, dapat pantay yung pagkakalagay mo ng pilot bearing dito sa flywheel. At kung sa palagay mo okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong pressure plate pati yung clutch lining niya. Nakita niya mga boss, ano, sa paglagay ng clutch lining, yung umbok mga boss, dapat dito yan sa loob ng pressure plate. Tapos ito namang lapad, or ibig kong sabihin, ito namang flat side niya, dun yan nakadikit sa flywheel. At sa paglagay nga nitong pressure plate, kasama na dyan yung lining niya, meron naman yung guide. Dapat may shoot mo sa guide itong pressure plate para yung 6 na bolt niyan tumapat sa thread niya na pagkakabitan mo. Ito na yung unang bolt mga boss na number 12. Ayan yung pangalawa. Ito naman yung sa ilalim yung pangatlo. Pasensya na, hindi inabot ng camera. At yung pang-4 dito sa taas mga boss, yung bolt na number 12. At pang-5 dito naman sa pinakatuktok niya yung pang-5 bolt na number 12 pa rin. At dito naman sa gilid niya yung pang-6. O ayan na mga boss, kompleto na. Naipakapit ko na sa thread niya itong 6 na bolt na number 12 dito sa flywheel. Ngayon, dito naman ako sa pagsentro ng clutch lining para tumapat yan dito sa butas ng pilot bearing niya. Yan ang pinaka-importante mga boss. Pero kung meron kayong panentro para hindi na kayo kakapa-kapapa dito sa clutch lining nyo sa pagsentro, mas maganda. Ako kasi mga boss, simula nung 1990 na nagsimula ako magmekaniko. Tapos pinagkabit na ako nitong clutch lining tsaka pressure plate dito sa flywheel. Hindi na ako gumagamit ng panentro, puro kapa-kapa lang. Sawa naman ng Diyos, pag sinasampa ko na yung transmission, okay naman, sentro naman siya. Yun naman kasi ang importante dyan mga boss. Sentro ang kabit mo ng clutch lining dito sa butas ng flywheel. Para pag isinampa mo yung transmission, hindi ka mahirapan. At syempre naman yung mga bolt dito sa pressure plate. 6 na bolt yan na number 12. Dapat sigurado ka na maayos yung pagkakahigpit mo ng mga bolt dito sa pressure plate. Dahil sa okay na yung pagkakasetting ko ng pressure plate at ng clutch lining dito sa flywheel niya, balik na ulit ako dito sa transmission. Okay, ito di ba? Ito yung fork, ayun yung may kalawit Tapos ito naman yung pinaka-ball, Ayan. Isushoot nyo dito yan, Isushoot nyo. Paano may isushoot yan? Ito para pag binaba mo yung transmission niya, ikaw halimbawa gumawa shoot mo dito sa cover niya sa rubber. Ayan.
Tapos, tapat mo yan, yung butas na yan. Ayan o, may kita mo para may slide. Okay, guys. May guide siya. Tatapat mo yan, tapos itutulak mo lang yun. Itutulak mo lang. Pag ganun yung fork. O, nakalak na siya. O, hindi na siya matatanggal. Ngayon, pag tatanggalin mo yan, hihilahin mo dito. Ayan o, hilahin mo. Ayan. Ayan o, hilahin mo. Hilahin mo lang yan. O, yan. Pag nahila mo siya, tanggal na yan dito. O. Yan, tanggal na siya ulit. O, yan ha. O, tatapat nyo rito yung pinakabola. Pinakabola. Ito, shoot mo siya dito. Ayan, pinaka-guide o. Slide sabay. Itutulak mo siya pag ganun. Maglalak na yan. Pag ganun ha. O, mga boss, naintindihan nyo ha. O, lagay ka yung release bearing naman. Lagay na natin. O, dito yan. Sa harapan. Ha, ayan o. Napansin nyo. O, maglalapat sila. Tapos ito naman yung pinaka-clip niya. Ito yung pinaka-clip. Shoot niya dito sa butas. Ha? Sir, tanda ko ito tinuturo ko sa'yo ha. Kasi dito nagkakatalo eh. Paglagay ng ano. Ayan. Tapos, ibubuka mo ngayon to. Bubuka mo yan. Ayan o. Boss, ibubuka mo itong clip. Yan natin ang persa. Ayan o. O. O, diba? Kita nyo? Lagyan nyo lang ng konting persa. Shoot nyo lang naman yun eh. O, ito natin dito. O, dito sa kabilang side. O, shoot nyan. Ito, padiretso ito o. Dito yan. Ayan, mababa na siya. Ayan o. Ayan nyo. Tutulak niya pababa. Tulak niya pababa. O, diba? Lock na siya ngayon. Lock na siya. Diba? Ganun lang yan. Pwede nyo naman siya i-check pag gusto nyo. Ayan o. Yan na siya o. Pasok na siya o. Hindi na matatanggal. O. Diba? Yan siya matatanggal. Ngayon, may ano, ayan o, may kanal. Yung kanal na yan, lalagyan mo ng grasa. Huwag mo tipirin. Yan, may grasa na siya, diba? Pati sa likod, medyo kalata mo ng kaunti. Yan o. May grasa na siya. Dito naman sa pinaka main drive niya, pahiram mo rin. After nyan mga boss, pati itong daraanan ng release bearing nyo, papahiran nyo rin yan ng grasa. At pag okay na, pwede mo na nga ilagay ito. Diba? Pag nilagay mo ito, tinuro ko sa inyo kanina, shoot nyo rito sa rubber. Ayan o, pinaka-rubber, ano niya, dirt cover niya. Yan, pasok. Diba? Yan, malawag na siya. Tapos, hihilahin nyo ng konti yan. Yan. Pag hila nyo, gaya na sinabi ko sa inyo, tutulak nyo siya pag ganon. O, Yun. hindi na bibitaw yan. O, kahit hilahin mo yan o. O, diba? So, sana mga boss naintindihan nyo para kayo nang gagawa ng L3 nyo. Kasi ganun, di na kayo na iisahan no. Biro katulad dito, sinisingil to ng 36,000 no. pero kung mapapag-aralan nyo itong ginawa ko sa pagbaba ng transmission, o di malaki yung matitipid nyo. Gaya nito, after nyo mailagay itong release fork nya, punasan nyo ulit itong loob ng bell housing. Bago mo ibalik yan sa dati niyang posisyon. Okay, sampa na. At sa pagsampa nitong transmission mga boss, syempre naman nagpatulong ako dyan kay customer. Sasampa lang naman eh. Pag naisalpak na yan, ang gagawin ko, palalagyan ko ng jack dito sa ilalim ng transmission. Tsaka ko ngayon siya dahan-dahan ng itutulak para dumikit na itong transmission dito sa makina. Ayan mga boss, kung makikita nyo, pumasok na yung main drive ng transmission dito sa clutch lining niya. Okay, pwede mo na kayo ilagay yung jack. Kaya ang susunod namin gagawin dyan, dahan-dahan namin itutulak papasok itong transmission. Kaya lang sa pagtulak na ginagawa ni customer, ayaw naman pumasok nitong transmission. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, lalagyan ko muna ng bolt dito sa transmission niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, pinakapitan ko muna yan ng isang bolt na number 14. Tapos ako na ngayon yung tutulak dito sa transmission. Pasok na. Ganun lang sa kadali. Ayaw kasi kay customer mga boss, pag siya ang nagtutulak, nahihiya. Kaya nung ako nagtulak, dapat kasi gaugay mo yan habang tinutulak mo. Ayan ang diskarte pag nagsasalpak ka ng transmission. Sinasabi ko naman kay customer yon na pag tinutulak niya, ugain niya. Kaya lang hindi niya ako mag-get. Kaya ako na nagtulak. So far, okay na siya. After ko mailagay yung 2 bolt na number 14 sa ibabaw, dito naman sa gilid mga boss, kung makikita nyo, ilagay ko na yung 2 bolt na number 14. Actually, nauna ko nang nailagay yung 1 bolt. 3 bolt kasi ang nakalagay dito mga boss. After ko maipakapit yan sa thread, kung makikita nyo, hinipitan ko na yan gamit itong combination wrench ko na number 14.
Sa pag-final ng higpit ko dyan mga boss, ginamitan ko na yun ng ball hammer para siguradong mahigpit yung mga bolt dito sa transmission. At dahil sa okay na ako dyan, lipat naman ako dito sa likuran ng transmission. Itong support mga boss, i-connect mo yan dito sa bracket ng transmission mo. Ayan mga boss, kung makikita nyo, diba, i-connect ko na siya. I-G-lock ko yan eh. Tapos itinapat ko sa butas ng bracket itong support. Tsaka ko nilagay itong number 14 na nut niya at hinigpitan. Kabilaan yan mga boss, dito sa kabilang side ganun din. Ayan o, ihigpitan nyo rin yung nut dyan. Pag okay na, pwede mo na ngayon higpitan yung bolt dito sa transmission support. Ayan mga boss, yung sa gilid. Kabilaan din yan mga boss, ano, hihigpitan nyo. Balik ulit ako dito sa ilalim ng bell housing mga boss ng transmission. Meron niyang 2 bolt na number 14 na ikakabit ako. Ayan o, kabilaan yan mga boss. Pag naipakapit ko na yan sa thread niya, gagamit ako ngayon ng box wrench na number 14 para ma-final ko na yung higpit dito sa 2 bolt ng transmission. Pag okay na yung higpit niyan, punta naman ako dito sa exhaust manifold mga boss. I-connect ko na dyan itong muffler pipe niya. Ayan mga boss oh. Meron dyan 3 nut na number 17. Siyempre naman ipakapit nyo muna sa thread niya itong 3 nut dito sa stud bolt niya para sigurado kayo na kapag hinigpitan nyo na or ipinal nyo na yung higpit dito sa 3 nut na number 17, sigurado kayo na hindi kayo makaka-loose thread. Pero bago ko higpitan yan, pagduktungin ko muna itong muffler pipe niya. Ipakapit ko muna sa thread itong 2 bolt na number 14. Pag okay na, balik ulit ako dito sa ipinakapit kong 3 nut na number 17 dito sa muffler pipe at exhaust manifold para ma-final ko na yung higpit ng 3 nut na number 17 dito sa muffler pipe ni customer. Kaya na mga boss, kung makikita nyo na i-final ko na yung higpit dito sa 3 nut na number 17. Dito naman ngayon ako sa bracket ng muffler pipe pa rin. Meron niyang 4 na bolt na number 14. Pinakapit ko muna yan dito sa thread niya, papunta dito nga sa transmission at dito naman sa muffler. Pag kumapit na yung 4 na bolt, gamitan ko na yan ng socket wrench na number 14 para ma-final ko na yung higpit. Pati dito sa joint ng muffler pipe mga boss, gumamit ako dyan ng socket wrench na number 14 para ma-final ko na rin yung higpit. Pag okay na, lipat naman ako sa kabilang side. Dahil nga sa hindi kasya itong impact wrench ko, gumamit ako dyan ng combination wrench na number 14 para i-final ko na rin yung higpit dito sa bolt ng muffler pipe. At dahil sa okay na yung pagkakahigpit ko ng 2 bolt, dito na ako ngayon sa propeller mga boss. I-connect ko na yan dito sa transmission. Itutusok nyo lang naman yan mga boss eh. Kaya lang yung dulo niya dapat pinunasan nyo ng malinis na basahan para hindi makadagas-gas dito sa oil seal ng transmission. Pag okay na, i-connect mo na naman itong kabilang dulo ng propeller mo dito sa differential. Ayan na mga boss. Tapos ilagay mo na ngayon yung 4 na bolt niyan na number 14. Alam nyo mga boss, kung kayo naman talaga yung gagawa ng sasakyan nyo, tignan nyo, napakadali ko lang naman ginagawa. Na kung ginagamit nyo pang negosyo itong sasakyan nyo para hindi na kayo magastos sa pagpapagawa ng transmission, pwede naman kayo na mismo yung magbaba ng transmission eh. Magpatulong na lang kayo dito sa driver nyo kung meron man. Kung wala, may mga kamag-anak ka naman dyan o kaya kaibigan. O di ba? Ako nga, sabi ko kay customer na hindi ko na kaya magbaba ng transmission, pero nung sinabi niya, tulungan kita magsampa o kaya magbaba, o sige, call. Balik na ako dito sa tornilyo na hinihigpitan ko. Nakita niyo naman, pinafinal ko na yung higpit at ginamitan ko pa yan ng ball hammer para siguradong itong mga nut niya dito sa bolt ng propeller, mahigpitan ko ng maayos. Pag okay na, punta ulit ako dito sa transmission. Ilagay ko muna itong socket wire na hinugot ko dito sa transmission. Pati yung isang socket wire mga boss na sa reverse light sa kabilang side na ilagay ko na rin yun, yung 2 socket wire na yon. Pasensya na kung hindi ko na ipakita sa video. At dito naman tayo sa starter mga boss. Kung makikita nyo, inilagay ko na rin yan. Pati itong bolt nya na number 14. Ayan, pinakapit ko na sa thread nya. Ayan yung sa ilalim. Tapos yung sa ibabaw naman mga boss. Ayan, kung makikita nyo, ipinakapit ko na rin yan sa thread nya. Tapos ginamitan ko na yan ng socket wrench na number 14 para ma-final ko na yung higpit. Sa taas yung nauna mga boss. Ito naman yung pangalawa sa baba. Tapos yung positive wire dito sa starter, i-connect ko na rin yan. Tsaka ako ngayon ilagay yung nut nya na number 12. Pag okay na, gamit na ako ng box wrench na number 12, i-final ko na yung higpit dyan. At yung socket wire dito sa starter, syempre, i-connect ko na rin yan. O diba? Simple lang naman eh. Tapos, isunod mo naman sa ilalagay itong cable shifter nya.
Same procedure lang ng mga boss kung paano mo tinanggal itong kable dito sa shifter niya, o di ganun mo rin siya ibabalik para hindi ka na mahirapan. Tapos yung washer, pati itong clip niya para hindi mahugot itong kable, huwag nyo kalimutang ilagay yan. Syempre naman, o diba? Napakadali naman ilagay yan. O, pag okay na, yung clip naman dito sa holder ng kable mo ang ilalagay mo dyan mga boss. Itusok mo lang yan. Pag humigpit, gamit ka ng ball hammer, paluin mo lang yan para pumasok na. O, diba? Tapos yung sa taas na clip niya ng kable, ilagay mo na rin. Itutusok mo lang naman yan eh. Pag medyo matigas na siya ipasok, gumamit ka na ngayon ng ball hammer mo. Basta lumapat na yan mga boss, okay na yan. O, di ba? Di nakita ng bulag yan. Dito naman tayo sa secondary clutch. Iayos yung maigi yung paglagay ng secondary clutch mga boss para hindi kayo mahirapan maglagay ng bolt. Kasi pag ako minsan nahihirapan ako niyan pag wala sa sentro. Kasi lumalaban na itong pusrad niya. Pag nailagay nyo na yung dalawang bolt na number 14 o gamit yung socket wrench nyo number 14, impakin nyo na yan. Tapos final nyo yung higpit, di ayos na. Dito ka naman yan sa pagsali ng gear oil. Diyan sa gilid ng transmission, kung makikita nyo, tinanggal ko yung plug niya na number 17. Tapos nilagyan ko ng hose yan mga boss. Tapos meron siyang imbudo sa ibabaw. O isasali niya yung gear oil. Hindi naman kasi kailangan high-tech yung gamit mo para makagawa ka ng sasakyan. Meron nga dyan, high-tech na yung gamit eh. Sus, wala kaayos-ayos yung gawa ng sasakyan. Mas marami yung pinapaliwanag kaysa dun sa ginagawa. Dito nga pala sa gear oil mga boss, meron naka-ready si customer na 2 litro. Pero hindi mo naman isasalin lahat yun. May matitirang kaunti dyan. Ang palatandaan ko dyan mga boss, kapag umapaw na dito sa transmission niya o lumabas na yung gear oil, o okay na yan, naka-level na siya. Tapos pwede mo na ngayon ilagay itong plug niya. Siguraduhin mo lang maayos yung pagkakahigpit ng bolt na number 17 para hindi siya magkaroon ng leak. Pag okay na, pwede ka nang bumalik dito sa ibabaw ng sasakyan mo. Hindi sa bubong ha, labas ka lang dyan. Siyempre naman, pinakabit ko na kay customer yung negative wire ng battery niya para masubok ko na itong sasakyan at magkaalaman na kung naging okay ba ito. Kumbaga sa pagkain, ako muna yung unang titikim para kung may lason, ako muna yung mauuna. Kaya, pa-start ko na itong makina mga boss. Siyempre naman, pag napa-start ko itong makina, testingin ko agad yung kambyada nito. Kailangan wala siyang sabit, malambot, ganoon. Hindi pwede yung kagagawa mo lang tapos matigas siya yung cambio. Malaking ano yun. Malaking mali yun. Baba ko na yung handbrake tapos subukan ko na yan. Pero hindi ko to idadrive mga boss. Itatry ko lang yung pagbitaw ko ng clutch pedal. Siyempre si customer ang susubukin ko para siya yung humatol. Kasi pag ako bias basta ang mahalaga sa akin, masatisfied si customer. Yun lang. Sir, pinakadabi siyempre ko may-ari. Dapat ikaw mag-check. Ako ano lang. Ikaw mag-check. Ikaw! Sa ito okay lang yun. Alam nyo mga boss, hindi ko naging ugali yung ako yung humahatol sa ginagawa ko. Ang gusto ko lagi, si customer ang humatol. Para pag naghiwalay kami, wala akong marinig na masama. Unless na lang mag-comment siya sa akin ng masama, problema niya na yun. Kasi hinatulan niya na yung sasakyan niya na okay Bumalik na yung ano niya sir, angas niya. Ganon? Oo. Sige. Fight. Biglang tatalo niyan. Bibitawan bigla yung ano. Di ba mga boss, hinatulan na agad ni customer na okay na sa kanya itong sasakyan niya. Ganon ang hinihintay kong paghatol. Hindi yun sa akin na paghatol. Gusto ko si customer lagi masatisfied. Kaliwa. Sige, ataw. Ano? Agay pilit? Bumalik na siya sir. Ha? Bumalik na. Bumalik na hatak? Susunod, kayang-kaya mo na yung babayan. Hindi siguro. Dito tayo? Okay. Balik na, balik na. Okay na? Bumalik na sir. Ayos na. Salamat sir, Dirt. Salamat din. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Yun ang totoong dapat pasalamatan. Tayo, wala naman tayong kwenta Basta sir, pagpasok ng clutch, release agad. Oo. Huwag kang bababaran yung clutch mo. Lalo na pag traffic.
Nilalaro mo yung clutch, lakas maubos niyan. Oh. Normal na ulit. Normal na, sir. Normal na. Dati nung nasa ako, highway ako, kahit apakan ko siya, oh. Ayaw takbo. Diyos ko, Lord. Ano ba nangyari dito? Bigyan tayo dito, bilang tinapay mamaya. Sir, Ayoko kasi talagang nagmimerienda kapag gagawa ko. Gusto ko tapusin ko muna yung ginagawa. Lakas ano? lakas siya. Galing. Para po na. Birta ka na ron. Para pag tapos ng merienda, sibat ka na ulit. Sa 36,000 na sinisingil kay customer, halos 10,000 lang ata yung nagastos niya. Kaya medyo nakatipid si customer, gaya ng mga ibang customer na ginawa ko ng mga nakaraang taon at ng mga lumipas pa na taon. Halos ganyan lang din naman ang piyesang kinakabit ko mga boss. Nagiging okay naman. Pero kung ang gusto niyo naman yung mamahalin, syempre, choice niyo yun eh. Doon tayo. Pero alam niyo may nagpapanggap. Puro original kinabit ko sa sasakyan niya. Oh, yung kahit mamahalin, kaya niya. Aba, pagdating sa labor, ang gusto libre. Talagang yung skill mo, babarating niya. Pero sa pagbili ng pyesa, nako, galante siya. Pero sa gumagawa, nako, napakabarat. May mga ganun tao. Kaya pag nakakita ko dito, yung nagko-comment na, dapat original ilagay dyan, dapat ganito. Nako, number 1 kuripot yan, 100%. Diba? May kasabihan, yung totoong mayaman, hindi mo makikitaan ng yabang. Tahimik lang yung ganung tao. Kasi unang-una, kung meron kang utak, dapat inisip mo na, ayun lang ang kaya ng tao eh. Wala siyang budget para sa gusto mo eh. Magkaiba kayo. Huwag mo hanapin yung sarili mo sa kanya. Magkaiba kayo. Tandaan mo yan. Yung hangin mo, number 3 siya, 0 lang. Salamat!